Ito ng kaunahon dati nakaisip na after, kasi naging model niya o yung kanyang, tawag dito, yung kanyang idol is si Democritus nga. Inisip niya, paano kaya pag hinati ko ang cheese sa pinakamaliit na bagay, tinatawag niya yung cheese atom. As in parang sinasabi niya na ang isang atom ay isang bilog lang talaga without any charges, without any inside of it. Pag hinati mo halimbawa yung bakal, ang tawag niya dun is atom of iron, or di ka sabihin natin table na yan, atom of food, without any more, more description. Sumunod naman dyan, syempre hindi naman inisip lang ngayon na maisip. Pinag-isipan nila yan na 20 years, 30 years. Ganun silang dedicated sa research na ginagawa nila, which we find very helpful sa atin ngayon. Kasi ang mga ginagawa nila, sila yung dahilan kung bakit may internet ngayon, and possible na magkakameron ng lumilipad na kotse. Totoo yun, which is very possible. Yan, si J.J. Thomson. Mas kilala siya sa plum pudding. Siya yung unang scientist na nakaisip ng concept na may proton and electron. Pag sinabi natin proton, ito yung may positively charged na part ng ating atom. Tapos yung electron naman is yung negatively charged. And before inisip niya, ayan, kung nakikita niyo yung orange na yan, ayun ang tinatawag niyang positively charged. At yung mga lilit na blue na yan, yung negatively charged, which is very intact lang siya dyan. Si J.J. Thomson yan. Alright. Sunod dito is si Ernest Rutherford. After several years, kinontinue o pinursu niya yung investigation or discovery na ginagawa nila. And ngayon, meron siyang amendments or may ginawa siyang improvements sa study na nagawa ng mga previous scientists na katulad din ni Democritus. Ngayon, sinabi na niya na ang isang atom nasa gitna yung positively charged and scattered naman yung negatively charged, which is medyo malapit na sa katotohanan sa ngayon. Si Ernest Rutherford yan. Then, andyan din si Niels Bohr, which is I think familiar naman kayo sa pangalan niya. Siya yung nag-propose na commonly used, siguro nakikita nyo naman pag nanood kayo dati ng sineskwela or kung nakapanood kayo noon, o nakikita nyo ngayon na may orbitals or may shells na yung iniikutan yung electrons. Somehow na-develop niya. And yung pansinin nyo yung gitna, nagkameron na din siya ng idea na hindi siya alone yung protons o yung positively charged sa gitna ng atom, which is hindi niya napapangalanan pa kasi hindi niya pa alam kung anong contribution niya doon. Next dyan is si James Chadwick. Siya na yung nakaisip ng concept ng neutron. Siya na yung nagpangalan na kaninang hindi naisip ni Rutherford kung ano yung itatawag niya doon. But still, orbitals pa rin yung ginagamit nila. Yan. Ito na yung ginagamit natin na commonly known. Kasi dati, ang iniisip nila is, ang electrons is umiikot lamang sa, balik natin. Yan. Ang iniisip kasi nila, these orbitals na yan, dyan lang umiikot yung electrons. And now, recently naisip ng NASA or ng ilang scientists natin, na hindi lang sila umiikot sa isang specific shell. Yan. Ang ngayon, may electrons, proton, and neutrons tayo. Yan. Yan yung pagkakaalam natin ngayon. Yan yung modern model natin ngayon. Tapos, ang mangyayari dyan, kung dati umiikot lamang yung electrons natin sa isang shell, ngayon, ang nangyayari dyan, ang totoong nangyayari dyan is hindi sila dumadaan sa isang shell. Paikot-ikot siya kasi pag sinabi nating electric charge, yung negative is never dapat, hindi sila nagkakante o hindi sila nagdidikit. Kaya ang mangyayari reaction nila pag nag-cross sila, tatalsik silang iba't ibang dimensions. And ito naman yung ating modern na, yan siya. Yung kuha natin, ito yung isang atom natin, and yung proton, electron, and neutron, tinatawag natin yung subatomic parts. Yung proton natin, yung positively charged, which is siya yung gagamitin nyo pagdating ng siguro mga second week nyo pa. Atomic number ng mga bawat elements na nasa periodic table. And then yung electrons naman, paikot-ikot lang siya dyan. Yung neutron naman is nakadikit siya doon sa
sa kwan natin, sa proton natin. Kasi medyo malalim na yun. I-explain na lang sa inyo yung sa susunod na lesson, yun yung quantum mechanics. Ang quantum mechanics kasi ibig sabihin, pag naintindihan mo siya, hindi mo siya naiintindihan. Sobrang lalim nun. Then, yan. Kinulayan natin, i-compare natin yung difference ng bawat isa sa kanila. Yung proton and neutron, they have almost the same size. Almost the same mass. Sila yung nagbibigay ng mass sa isang atom natin. Sila yung kung paano kakameron ng isang element, compound elements, or anything else. Yung electrons naman is napakagaan niya, o sobrang liit niya, kaya hindi siya masyadong visible. Imagine nyo na lamang ang size ng isang proton at neutron ay singlaki ng school na to. Ang liit ng electrons ay kasing liit ng bigas. Ganun siyang kalit. Ganitong kalaki yung kwan, ganitong kalaki, sabihin natin itong buong school na ito yung kwan natin, ito yung nucleus. Kasi yung proton at neutron, makikita natin yan sa gitna ng atom nga, which is being called nucleus. Dikit-dikit sila doon. Sabi natin yun, kasi laki nitong school na to, yung proton and neutron, pag nagsama, ang bigas natin, ang kasing liit ng electron, which is, wala siyang masyadong naibibigay na mass sa atom. Then, kung yung distance naman nila, di ba napansin nyo yung orbitals natin kanina, kung naaalala nyo? Ang layo naman ng electron natin simula dito sa Procom, o dito sa Balay National High School, paikot-ikot lang siya, nasa Hawaii. Ganun kalayo ang iniikot nila. Na-imagine nyo kung gaano kalaki yung atoms. Kung isusum nyo ng isusum. Tapos, ibalik natin sa model natin. Imagine na lang natin ito yung atom, at ito yung electrons natin. Miss, okay lang sa'yo. Anong sa tingin mo ang makikita natin sa gitna ng sa spaces between ng electrons and ito, di ba, nandito siya. Andito yung mga electrons natin. At sa tingin mo, anong makikita mo sa gitna niyan? Atoms? Yes, atom na yan ko na yan. What can you say na, ano makikita mo sa gitna sa distance between electrons, proton, and neutrons? Any guess? Tama. Space. Sobrang space lang halos ang isang atom natin is space, puro space lang siya. Konti lamang yung significance na ibinibigay ng electron, protons, and electrons. Yun nga, sabi natin, ito yung Balay National High School.